Naniniwala ka ba na ang pagkakaroon ng mabahong hininga nakakabawas ng confidence level? Kung ikaw may kakilala ngayon na hindi mo masabihan ng diretsahan na, oy, mabaho yung hininga mo, pre, mare, mga ganyan. At kasama mo siya ngayon, lakasan mo tong volume habang pinapanood mo ito. Or, kung malayo naman, isend mo tong video sa kanya. Magbigay tayo ng example, kabayan, ha? Pagpalagay na lang natin sa mga kababaihan, okay? Alam mo, sa totoo lang, kahit anong ganda mo, sa mga kalakay at anong gwapo mo, kung ikaw may mabahong hininga, totoo po yan, kabayan. Sa mga kababaihan talaga, may kakilala ka siguro dyan. Ang ganda ng postura ng kilay. Taray. Ang ganda ng pilik mata hanggang 3 inches. Makinis. Alaga sa manicure at pedicure. Pero pagdating sa hininga, kabayan, failed. May kakilala. Ito, kabayan, na ang pagkakaroon kasi ng mabahong hininga, pwede yan ay occasional, paminsan-minsan o kaya yung chronic pang matagalan, kabayan. Kailangan yung alamin. Pagdating naman dyan sa ating mga bibig, kabayan, lalo na kung ikaw hindi ka pala bisita sa dentista, o kung ikaw nagtututbrush ka naman, tandaan nyo, ha, ang pagtututbrush hindi lang yan sa quantity, kabayan. Kung ikaw naman nagtututbrush ka, bakit ganun? Mabaho pa rin hininga mo. Kabayan, kapag nagtutbrush ka, quality din ang pag-uusapan. Okay? Diyan sa bibig, tingnan nyo kung merong sirang ngipin, may infection sa gilagid, diyan sa ngalangala, diyan sa dila, o kaya diyan sa tonsils nyo. Okay? Ipa-check nyo sa dentist. Sasabihin naman nila yan kung mayroong dapat ayusin. Ngayon, sir, wala namang problema sa aking bibig, sir. Bakit mabaho pa rin hinga ko? Kabayan, kailangan natin din i-considera pangalawa kung tayo ay may karamdaman sa loob. Okay? Gaya ng sinabi ko, ang ganda ng postura mo, makinis ka sa labas, kabayan, mabaho hininga mo. Kailangan din yung loob. Yan ang pagtuunan mo ng pansin din, kabayan, at pagandahin at palusugin. Hindi lang yung mga ganyan na, haba ng kuko, hindi po ba? Ang ganda ng pilik mata. Yung sinasabi ko nga ganyan, itong panlabas na anyo, kabayan, magandang tignan. Pero pagdating sa loob, maganda ba? Yung mga sinasabi kong ganyan. Una na pwedeng karamdaman ay kung ikaw ay diabetic. Pangalawa na nakapagbibigay dyan ay kung ikaw ay laging dehydrated. Okay? Kasi mabilis mag-multiply ang bacteria dyan, kabayan, kasi dapat ang ating mga bibig, lahat ng bibig, kabayan, ay laging dapat basa. Okay? Dapat moist yan. Okay? Para at least kahit papano, meron kasi yung mga panglaban din sa mga pagdami ng bakterya, kabayan. Kung ikaw ay may bisyo, okay, isa din yan na nakapagbibigay. Kung ikaw ay mahilig kumain ng mga mataas ng mga sulfur content niyan, gaya ng sibuyas, bawang, mga ganyan, mga occasional lang yan. Kung ikaw ay may problema sa atay, kung ikaw may problema sa bato, kabayan, paano naman kung sasabihin mo, wala naman ako mga problema sa mga ganyang mga organ. I-consider mo, kabayan, bituka. Okay, sa amin sa laboratory, lagi namin tinetest ito. Marami ang mga tao nito na positive sa Helicobacter pylori kung tawagin. Yan ang sinisisi kung bakit maraming tao ang nagkakaroon ng peptic ulcer dahil sa bakterya na yan. Diba? Kung dyan sa bibig, yes, bakterya din ang nag-cause niyan dahil sa pagdami, sa pagkakaroon ng byproduct. Ganun din kapag nandyan sa stomach mo, yung sobrang bilang ng mga Helicobacter pylori na yan. Kaya kailangan nyo magpa-check saan at kanino. Pumunta kayo sa gastroenterologist, kabayan, para matukoy nila yan, ha? Kung ikaw may problema sa ganyan. Sa totoo lang, kahit anong gwapo mo at ganda mo, ha? Kapag ang hininga o yung binubuga mo, baka mamaya andyan yung crush mo. O napansin ka ngayon. Pagdating ng panahon na ikaw ay lapitan at naamoy ang hininga mo, baka doon siya madismaya. Totoo yan. May nag-message sa akin, di ko na lang ipopost dito. Kaya nga po, kabayan, na brought out ko ulit itong topic na ito para at least kahit paano mapag-usapan. Kailangan nyo talagang magpa-check, kabayan. Ito, pwede kong ibigay sa inyo na konting remedy. For example, kung ganyan, sa bibig lang ang problema, ganyan. Pwede kayong gumawa nito, kabayan. Kumuha ka ng tubig at maglagay ka ng clove. Okay? Kabayan, yung mga ginagamit nyong mouthwash, lalo na kung yan ay acidic, mas lalong magkakaroon ng problema ang mga nandyan sa loob ng bibig o bunganga nyo. So magtimpla ka lang nito, yan ang gagawin mong
pagmumug. Yan ang gagawin mong gargle. Okay? Sir, paano kung wala akong clove at ganyan? Kasi ito kabayan, alam nyo, sabi ko nga sa number 1 ang cloves talaga sa ganyan sa pagpapabango ng bunganga. Dahil sa ito ay antifungal, antibacterial, analgesic siya, anti-inflammatory at antioxidant. All in one na po ang clove kasi. Kaya maganda siya as mouthwash. Pangalawa, kung ikaw meron ka dyang sodium bicarbonate, okay, baking soda. Ganon din, kumuha ka ng tubig and then maglagay ka dyan, isang kutsara, mix mo. Yan ang gagawin mong pagmumugan din, panggargalin din. Kasi neutralizer po ito kabayan. Okay? So, yun lang. Kung kayo naman diabetic at laging nagdadry ang inyong bibig, ito lang ma-advise ko sa inyo. Pwedeng may gums dyan. Sugar-free. Yan ang nguyain nyo, parang laging magkabasa yung bibig nyo. Okay? Ang pinaka-the best dyan, kung diabetic ka, pababain mo ang sugar level mo para at least kahit paano, ayan, maging normal lahat. Okay? So, God bless everyone kabayan. Naway makatulong po yan ha. Alam ko marami nag-struggle po sa ganyan na merong pagkakaroon ng mabahong hininga. God bless everyone. Alagaan po ang kalusugan ha.